Iran at Amerika tumigil na sa gera. Paano nangyari yun? At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Pagsapit ng gabi ng July 26, muling walang bumagsak na American missiles sa Iran. Tahimik ang kalangitan sa Tehran habang nanatiling nakahanda ang air defense units sakaling biglang magbago ang desisyon ng Washington. Ikalawang sunod na gabi na itong walang air mula sa United States matapos ang halos 2 linggong tuloy-tuloy na pambobomba sa Iranian military facilities, coastal positions at strategic infrastructure. Sa unang pagkakataon matapos ang matinding palitan ng pag-atake, parehong nagkaroon ng pagkakataon ang magkabilang panig na huminto at suriin ang kanilang susunod na hakbang. Sa sentro ng desisyon ng United States ay si President Donald Trump. Bilang Commander-in-Chief, siya ang may final authority kung ipagpapatuloy, palalawakin o pansamantalang ihihinto ang military campaign laban sa Iran. Kilala siya sa paggamit ng matinding pressure bago pumasok sa negotiations, kaya hindi agad malinaw kung ang pause ay simula ng kapayapaan o bahagi lamang ng mas malaking strategy. Ayon kay Mike Waltz, ang US Ambassador to the United Nations, binibigyan ni Trump ng kaunting espasyo ang diplomatic talks. Si Waltz ang isa sa mga pangunahing opisyal na nagpapaliwanag sa posisyon ng Washington sa international community. Dati siyang military officer at national security official, kaya pamilyar siya sa kombinasyon ng diplomacy at military pressure. Ayon sa kanya, the president is giving the talks some space. Binibigyan niya ito ng kaunting panahon para makita kung may posibilidad na umusad ang negotiations. Gayunman, nilinaw ni Waltz na hindi pa tuluyang sumusuko ang United States sa military option. Nanatili umano sa mesa ang posibilidad ng panibagong pag-atake kapag nabigo ang usapan o muling umatake ang Iran. Ayon sa kanya, hindi ibig sabihin ng pause na tapos na ang operation. President Trump is keeping all options on the table. Sa Tehran, maingat na minonitor ng Iranian government ang bawat kilos ng American forces. Ang Iran ay matagal nang nasa ilalim ng economic sanctions at military pressure dahil sa nuclear program nito, regional alliances at kontrol nito sa mga rutang pangdagat malapit sa Strait of Hormuz. Isa sa mga pangunahing tagapagsalita ng Tehran ay si Esmail Baghai, spokesman ng Iranian Foreign Ministry. Siya ang nagbibigay ng opisyal na pahayag tungkol sa diplomatic contacts, negotiations at foreign policy ng Iran. Ayon kay Baghai, patuloy ang palitan ng mensahe sa pagitan ng Iran at United States sa pamamagitan ng intermediaries. Wala mang direktang formal negotiation sa harap ng publiko. Ginagamit ng dalawang panig ang Oman at iba pang regional contacts upang maiwasan ang panibagong pagsabog ng labanan. Pahayag niya, may mga mensaheng ipinapadala at natatanggap sa pamamagitan ng intermediaries. Pero hindi namin nakakalimutan na dati nang nilabag ng United States ang proseso ng negotiations. Malalim ang kawalan ng tiwala ng Tehran sa Washington. Para sa Iranian officials, anumang military pause ay hindi automatikong nangangahulugang handa na ang United States sa permanenteng ceasefire. Posible umanong ginagamit lamang ng Washington ang katahimikan upang magreposisyon ng aircraft, barko at ammunisyon. Kasabay ng paghinto ng American attacks, ipinahayag ng Iranian military na itinigil din nito ang retaliatory strikes laban sa mga bansang may US bases sa Middle East. Ang mga pag-ataking ito ang naging tugon ng Tehran sa pambobomba ng United States sa Iranian territory. Bago ang pause, ilang military facilities sa Jordan, Iraq at iba pang bahagi ng rehiyon ang naging target ng missiles at drones. Ang mga bansang ito ay hindi direktang pangunahing kalaban ng Iran, ngunit ginagamit ng American forces ang kanilang mga base para sa operations, logistics, surveillance at air defense. Isang Iranian army spokesperson ang nagsabing mananatili ang kanilang pagtigil hanggat hindi muling umaatake ang United States. Ayon sa spokesperson, itinigil namin ang retaliatory operations bilang tugon sa paghinto ng American strikes. Ngunit anumang bagong pag-atake ay magkakaroon ng kaukulang sagot. Sa Washington, itinanggi naman ng mga opisyal na ang pause ay dahil sa kakulangan ng armas.
May mga lumabas na ulat na posibleng nababawasan na ang stockpile ng air defense interceptors at precision-guided munitions dahil sa matagal na operasyon sa Middle East. Mariing tinanggihan ni Trump ang mga ulat na ito. Ayon sa kanya, malawak ang military stockpile ng United States at higit pa sa sapat ang kakayahan nitong ipagpatuloy ang campaign. President Donald Trump, "We have everything we need. Marami tayong kagamitan at hindi tayo nauubusan." Ang pahayag na ito ay mahalaga dahil hindi lamang Iran ang iniisip ng Pentagon. Kailangan ding panatilihin ng United States ang sapat na missiles, interceptors, aircraft parts at ammunition para sa iba pang posibleng conflict sa Europe at Indo-Pacific. Samantala, patuloy na nakaposisyon ang US Navy malapit sa Iranian waters. Ang mga barkong ito ang nagpapatupad ng naval blockade sa Iranian ports at nagbabantay sa pagdaan ng commercial vessels sa Strait of Hormuz. Ang Strait of Hormuz ay isang makitid ngunit napakahalagang sea route sa pagitan ng Iran at Oman. Malaking bahagi ng global oil at liquefied natural gas shipments ang dumadaan dito. Kapag nagsara o naging mapanganib ang strait, maaaring tumaas ang presyo ng fuel, transportasyon, pagkain at iba pang pangunahing produkto sa maraming bansa. Dahil dito, hindi lamang Tehran at Washington ang nakatutok sa pansamantalang katahimikan. Binabantayan din ito ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Iraq, Jordan, United Kingdom at iba pang bansang umaasa sa ligtas na commercial shipping. Para sa Oman, ang POS ay isang mahalagang pagkakataon. Matagal nang nagsisilbing neutral mediator ang Oman sa pagitan ng Iran at Western countries. Hindi tulad ng ibang Gulf states, pinananatili nito ang working relationship sa Tehran habang malapit din sa Washington. Sa likod ng mga saradong pinto, patuloy ang technical discussions tungkol sa Strait of Hormuz, vessel inspections, shipping restrictions at seguridad ng mga tanker. Ngunit habang tahimik ang kalangitan, nanatiling mataas ang tensyon sa dagat. Ang American warships ay patuloy na nagpapatrolya. Ang Iranian Coastal Forces ay nanatiling nakaalerto. Ang mga missile units ng magkabilang panig ay hindi pa inaalis sa kanilang positions. Walang opisyal na permanent ceasefire, walang napirmahang final agreement. Ang mayroon lamang ay 2 gabing walang malawakang pag-atake. Para sa mga residente ng Tehran, pansamantalang ginhawa ang katahimikan. Ngunit para sa mga military commanders at diplomats, isa lamang itong maikling pagkakataon upang malaman kung posible pa bang pigilan ang susunod na yugto ng digmaan. At habang naghihintay ang mundo sa desisyon ni Trump at Iranian leaders, muling napunta ang lahat ng atensyon sa Oman, ang bansang inaasahang magdadala sa 2 magkalabang panig pabalik sa negotiation table. Habang nagpapatuloy ang mediation ng Oman, naglabas ng malinaw na utos ang Iranian military. Pansamantalang ihinto ang lahat ng retaliatory operations laban sa mga target ng United States sa Middle East. Kasama sa utos ang pagpapahinto sa pagpapalipad ng attack drones, paglulunsad ng ballistic missiles, at pagpapakilos ng mga unit na nakapwesto malapit sa mga bansang may American military bases. Hindi ito idineklara bilang permanent ceasefire. Isa lamang itong conditional pause na nakadepende sa magiging kilos ng Washington, Iranian Army spokesperson. As long as the United States does not resume its attacks, Iran will continue to observe the pause. Para sa Tehran, ang desisyong ito ay paraan upang ipakita na hindi Iran ang unang sisira sa bagong diplomatic opening. Ngunit kasabay nito, ayaw rin ng Iranian leadership na magmukhang sumusuko matapos ang halos 2 linggong palitan ng missile at drone attacks. Kaya habang pinahinto ang mga pag-atake, nanatiling nakaalerto ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Hindi inalis ang kanilang missiles sa launch position at hindi rin pinabalik sa ordinaryong operasyon ang mga drone units. Ang IRGC ang isa sa pinakamakapangyarihang bahagi ng security structure ng Iran. Bukod sa pagtatanggol sa Iranian territory, responsable rin ito sa missile program, drone operations at pakikipag-ugnayan sa mga armed groups na kaalyado ng Tehran sa iba't ibang bahagi ng Middle East.
Sa loob ng command centers, patuloy na minonitor ng Iranian officers ang galaw ng American aircraft at naval vessels. Bawat paglipad ng surveillance plane, bawat paglapit ng destroyer, at bawat pagbabago sa military communication ng United States ay maingat nilang sinusuri. Para sa Iran, maaaring gamitin ng Washington ang diplomatic pause upang palitan ang ilang nagamit na aircraft, magdala ng bagong ammunition, at ayusin ang mga base na tinamaan ng retaliatory strikes. Hindi rin nakalimutan ng Tehran ang nangyari sa Jordan at Iraq. Sa mga nakaraang araw, naging target ng Iranian missiles at drones ang military facilities na ginagamit ng American forces sa dalawang bansa. Sa Jordan, ilang American service members ang nasawi matapos tamaan ang isang base na bahagi ng regional operations ng United States. Sa Iraq, isa ring American soldier ang naiulat na namatay sa hiwalay na pag-atake. Ang mga insidenteng ito ang nagpatunay na hindi limitado sa loob ng Iran ang labanan. Anumang pag-atake ng United States ay maaaring magdulot ng ganting operasyon laban sa mga base nito sa buong rehiyon. Dahil dito, agad na nagpatupad ng mas mahigpit na security measures ang mga bansang may presensya ng American military. Tinaasan ang alert level sa mga air defense systems at nilimitahan ang ilang aktibidad sa paligid ng military installations. Sa Jordan, patuloy ang pagbabantay sa airspace dahil sa posibilidad na muling makapasok ang Iranian drones. Sa Iraq, binabantayan ng security forces ang mga lugar na maaaring gamiting paglunsaran ng rockets at missiles ng mga grupong malapit sa Tehran. Naging maingat din ang Kuwait, Qatar, Bahrain at United Arab Emirates. Bagamat hindi sila direktang bahagi ng labanan, may mga American military facilities sa kanilang teritoryo na maaaring maging target kapag muling sumiklab ang conflict. Sa Qatar, matatagpuan ang Al Udeid Air Base, isa sa pinakamahalagang command centers ng United States sa Middle East. Sa Bahrain naman, nakabase ang US 5th Fleet na nangangasiwa sa American naval operations sa Persian Gulf, Arabian Sea at mga kalapit na waterway. Dahil dito, hindi lamang Iran at United States ang kailangang magdesisyon kung ipagpapatuloy ang katahimikan. Nakadepende rin ang regional stability sa kakayahan ng mga bansang ito na pigilan ang anumang insidenteng maaaring mag-trigger ng panibagong military exchange. Sa Tehran, sinabi ni Ismail Baghaei na handang makipag-usap ang Iran, ngunit hindi ito papayag sa negotiations habang patuloy itong pinagbabantaan. Diplomacy cannot succeed under bombardment. Kailangan munang patunayan ng United States na seryoso ito sa paghahanap ng political solution. Ayon sa Iranian government, dapat kabilang sa anumang kasunduan ang paghinto ng American airstrikes, pagluwag sa naval blockade at pagtiyak na hindi haharangin ang Iranian commercial vessels. Ngunit para sa Washington, kailangan munang ihinto ng Iran ang pag-atake sa mga tanker at tiyaking ligtas ang pagdaan ng international shipping sa Strait of Hormuz. Dito muling nagbanggaan ang kondisyon ng dalawang panig. Gusto ng Iran na alisin muna ang military pressure bago magkaroon ng formal negotiations. Gusto naman ng United States na patunayan muna ng Tehran na hindi nito gagamitin ang strait bilang sandata laban sa global trade. Sa kabila ng magkaibang posisyon, nakita ng regional mediators ang paghinto ng retaliatory strikes bilang positibong signal. Ipinapakita nitong kaya pa rin kontrolin ng Tehran ang mga military unit nito at pigilan ang agarang paglala ng conflict. Ngunit hindi lahat ng puwersang konektado sa Iran ay direktang pinamamahalaan ng Iranian government. May mga allied groups sa Iraq, Yemen, Lebanon at Syria na may sariling leadership at sariling dahilan para ipagpatuloy ang pressure laban sa United States at mga kaalyado nito. Ito ang isa sa pinakamalaking panganib sa diplomatic pause. Kahit walang direktang utos mula sa Tehran, maaring magsagawa ng pag-atake ang isang regional group at mapagbintangan ang Iran. Kapag nangyari iyon, maaring gamitin ng Washington ang insidente bilang dahilan upang ipagpatuloy ang airstrikes. Dahil dito, nagpadala ang Iran ng mensahe sa ilang kaalyadong grupo na umiwas muna sa anumang aksyong maaring makasira sa mediation. Hindi ito nangangahulugang tuluyan na nilang ibababa ang kanilang armas. Layunin lamang nitong pigilan ang isang maling kalkulasyon habang nagpapatuloy ang negotiations. Samantala, patuloy na umaandar ang normal na buhay sa ilang bahagi ng Tehran. Muling nagbukas ang mga tindahan at bumalik sa trabaho ang ilang residente. Gayunman, nanatiling sarado ang mga lugar malapit sa military facilities at government buildings na posibleng maging target kapag muling umatake ang United States. Maraming pamilya ang nanatiling handang lumikas.
Nakaimpake pa rin ang kanilang mahahalagang gamit, dokumento, pagkain, tubig at gamot. Alam nilang maaaring matapos ang katahimikan sa isang utos lamang mula sa Washington o Tehran. Sa loob ng Iranian leadership, nahati ang pananaw sa susunod na hakbang. May mga opisyal na gustong gamitin ang POS para makabalik sa interim ceasefire agreement. Mayroon ding naniniwalang ginagamit lamang ng United States ang diplomacy upang pilitin ng Iran na tanggapin ang mas mahigpit na kondisyon. Para sa mga military hardliner, hindi dapat alisin ang retaliatory option hanggat nananatili ang American naval blockade. Para naman sa diplomatic officials, kailangang pigilan ang mas malawak na labanan na maaaring magdulot ng mas matinding pinsala sa Iranian economy at infrastructure. Sa ngayon, nanalo muna ang panig na gustong bigyan ng pagkakataon ang negotiations. Ngunit malinaw ang kondisyon ng Tehran. Kapag bumalik ang American bombers, babalik din ang Iranian missiles. Habang nananatiling nakahinto ang magkabilang panig, inilipat ng Oman ang usapan sa pinakamahirap na bahagi ng negosasyon, kung sino ang magkakaroon ng kapangyarihang magkontrol at magbantay sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Dahil hindi magkasundo ang Washington at Tehran sa pamamahala ng Strait of Hormuz, muling pumasok ang Oman bilang pangunahing mediator. May maayos na diplomatic relationship ang Oman sa parehong Iran at United States. Dahil dito, kaya nitong tumanggap at maghatid ng mga mensahe nang hindi kailangang direktang magharap ang dalawang panig. Noong Friday at Saturday, nagsagawa ng ilang round ng technical talks sa Tehran ang mga kinatawan ng Iran at Oman. Nakatuon ang usapan sa ligtas na pagdaan ng commercial ships, inspeksyon ng mga vessel at mga limitasyong ipinapatupad sa strait. Hindi pa ito formal peace negotiation. Ang unang target ng Oman ay pigilan ang pagbabalik ng airstrikes at retaliatory attacks habang inaayos ang mas malaking kasunduan. Ayon kay Esmail Baghaei, patuloy ang exchange of messages sa pagitan ng Tehran at Washington sa pamamagitan ng intermediaries. Ismail Baghaei, may communication sa pagitan ng dalawang panig, ngunit kailangan muna ng malinaw na garantiya bago magkaroon ng mas malalim na negotiations. Ayaw ng Iran na direktang bumalik sa negotiation table nang walang kasiguruhan na hindi muling atake ang United States habang nagpapatuloy ang talks. Para sa Tehran, nasira na noon ang kanilang tiwala matapos umanong sabayan ng military action ang dating diplomatic process. Sa kabilang panig, gusto ng Washington na patunayan muna ng Iran na hindi nito haharangin o aatakihin ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Dahil dito, naglatag ang Oman ng pansamantalang kompromiso. Sa proposal, maaaring manatili sa Iran ang isang bahagi ng vessel management sa strait, ngunit dapat bawasan ang restrictions at tiyaking hindi maaantala ang international shipping. Ibig sabihin, maaari pa ring mag-monitor ang Iranian authorities ng mga barkong dumaraan malapit sa kanilang teritoryo, pero hindi nila maaaring basta pigilan, sakyan o atakihin ang commercial vessels ng walang malinaw na dahilan. Kasabay nito, hinihingi ng Iran na bawasan ng United States ang naval pressure sa kanilang mga pantalan. Gusto rin nitong payagang makabiyahe ang Iranian commercial ships nang hindi agad itinuturing na lumalabag sa blockade. Para sa Oman, mahalagang maayos muna ang usapin sa dagat dahil dito nagsimula ang pinakabagong escalation. Hanggat walang malinaw na patakaran sa shipping, maaaring magkaroon muli ng insidente na magbabalik sa dalawang bansa sa digmaan. Isang regional official na sangkot sa mediation ang nagsabing parehong interesado ang Iran at United States na bumalik sa interim ceasefire agreement. Regional official, the pause is a positive signal. Ipinapakita nitong may pagkakataon pang mapigilan ang panibagong escalation. Ang interim agreement ay nilagdaan noong Hunyo at may 60 araw na period para ayusin ang mas malalaking issue. Kabilang dito ang reopening ng Strait of Hormuz, paghinto ng military operations at pagbuo ng mas permanenteng kasunduan. Ngunit lumipas ang malaking bahagi ng 60 araw nang hindi pa naaayos ang pinakamahirap na usapin, ang nuclear program ng Iran. Sa halip na pag-usapan agad ang nuclear issue, pinili ng Oman na unahin ang mga problemang pwedeng mag-trigger ng agarang labanan. Kasama rito ang naval blockade, tanker inspections at presensya ng American warships malapit sa Iranian ports. Sa Washington, sinabi ni Mike Waltz na aktibo ang diplomatic contacts sa iba't ibang level. Oman, Iran, and our negotiators are engaged
from the senior level down to the technical level. Gayunman, nilinaw niyang hindi nangangahulugan ang negotiations na inabandona na ng United States ang military option. Patuloy pa ring nakadeploy ang American Naval Forces sa rehiyon. Nakaalerto rin ang aircraft at air defense systems sa mga bases sa Jordan, Iraq, Qatar, Bahrain at Kuwait. Ginagamit ito ng Washington bilang pressure habang nagpapatuloy ang usapan. Para sa United States, mas magiging seryoso ang Iran sa negotiations kapag alam nitong maaaring bumalik anumang oras ang military operations. Para naman sa Tehran, ang patuloy na presensya ng American forces ang dahilan kung bakit ayaw nitong tuluyang ibaba ang depensa nito. Kaya malinaw ang tungkulin ng Oman, panatilihing bukas ang communication at pigilan ang magkabilang panig na gumawa ng hakbang na hindi na mababawi. Ipinadala ng Oman sa Washington ang kondisyon ng Iran. Ipinadala rin nito sa Tehran ang hinihinging shipping guarantees ng United States. Wala pang final agreement, ngunit nagpatuloy ang technical discussions tungkol sa vessel identification, inspection procedures, emergency communication, at safe passage ng oil tankers. Iminungkahi rin ang paggawa ng direct maritime hotline para mabilis na maayos ang anumang insidente sa dagat bago ito mauwi sa palitan ng putok. Mahalaga ito dahil maraming barko ang dumaraan araw-araw sa makitid na bahagi ng Strait of Hormuz. Kapag nagkamali ng pagkilala sa isang vessel o hindi sumunod ang kapitan sa utos, maaari itong ituring na hostile action. Habang nagpapatuloy ang mediation, naghintay ang mga shipping companies, oil producers at governments sa magiging resulta. Hindi pa rin bumalik sa normal ang dami ng barkong dumaraan sa strait. Alam ng Oman na limitado lamang ang oras. Kapag may panibagong tanker attack, drone strike o naval confrontation, maaring tuluyang mawala ang diplomatic opening. Kaya ang unang layunin nito ay simple, magkaroon ng malinaw na patakaran sa Strait of Hormuz bago muling gumalaw ang missiles at warships ng magkabilang panig.